Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Sa paunang mensahe po ni Cancer, I discover, look at the early dewdrops before they disappear with the morning sun. Ayan. So, parang there is an opportunity that is yet to be discovered by you, Cancer, no? So, bago pa man ito mag-slip away from you, no? Make sure na tignan nyo na ito. I-consider nyo na to kasi maaaring ito na yung mga opportunity na padala sa inyo ng universe, no? Na yun ang magiging beneficial for you. Maaaring ito na yung opportunities na maghahatid sa inyo sa tagumpay. Okay? So, this is a heads up for you. So, what you think is what you create, Cancer. Okay? Napaka-importante din na reminder sa inyo na maging aware kayo and be careful kayo sa kung ano ang pinapasok ninyo sa isip ninyo. Because whatever it is that in your mind, yun ang maaaring mangyari. Yun ang mag-transpire sa inyong 3D reality. Kaya mahalaga na lagi lang positibo ang nasa isip natin. Let's always make sure na aware tayo na positive lang ang iniisip natin because of course, ang gusto natin, positibo at maganda lang din ang mangyari sa buhay natin, hindi ba? Kaya wag na nating pansinin, wag na nating lagyan ng room sa isip natin or even sa mga damdamin natin yung negativity. Okay? Kasi whatever you think is what you create. Kaya isipin na lang natin kung anong mabuti, ano ang maganda. Okay? Para yun ang mag-manifest sa buhay natin. We have play. Among the grass and wild violets lie undisturbed little secrets to uncover. Cancer, you're being asked here to play. Embrace your inner child. Kasi maaaring sobrang pagod na kayo. Okay? Maaaring sobrang pagod na kayo, sobrang focused kayo lagi sa trabaho, sa responsibilidad, sa obligasyon ninyo, and maybe you don't even have time to unwind. You don't even have time to go for a walk, mag-jogging, mga ganon, diba? Wala na kayong panahon para makipaglaro man lang sa mga anak ninyo, wala na kayong oras para mag-socialize, something like that. Always remember as well na kailangan natin ng balanse sa buhay natin, hindi ba? Kaya dapat lagi tayo may oras sa lahat ng bagay, no? May oras sa pagtatrabaho, may oras sa pag-socialize, may oras para sa person natin, may oras para tayo sa self-care, yung gano'n, no? So, balanse ang kailangan din natin sa ngayon, okay? Always remember as well na all work and no play makes Jack a dull boy, hindi ba? Kaya hindi pwedeng isa, dalawang parte na ng buhay natin ang binibigyan natin ng oras. We should give time to every aspect of our lives, alright? We have be present, use the hours, don't count them. Ayan, so maging presente kayo, maging mag-spend kayo ng oras talaga sa ngayon, ano? Live in the moment, ika nga, no? Kasi kung lagi pa rin tayong yung parang lagi pa rin tayong nabubuhay doon sa ating nakaraan. O kaya, masyado naman tayong focus sa pagpaplano ng ating future. Parang sayang na lang, 'di ba? Ng present moment. Kasi kung nandun lang naman tayo sa nakaraan lagi at dito tayo sa future, nasaan na yung present time, hindi ba? Kaya dapat be present, no? Be present in the now. Kasi yung nakaraan tapos na yun eh. That's already behind us. We can't do anything about it anymore because it's done. Kaya, isantabi na natin yun. Iwanan natin sa nakaraan na kung ano pa man ang mga nangyari nung nakaraan. And ganun din sa future, no? Making plans, no, for the future parang hindi rin masyadong practical kasi we don't even know what is coming towards us in the future, hindi ba? Kaya, ang powerful, the most powerful time is the now. Diba? Yung ngayon. Kasi sa ngayon, nandito tayo. Yun ang ini-experience natin. Yun ang nakikita natin. Yun ang nararamdaman natin. Kaya, dito na lang tayo mag-focus. No? Let's focus on what is happening
right now kasi we can do so much sa ngayon. Marami tayong magagawa para mabago ang inyong sitwasyon, marami tayong magagawa para mapaganda pa natin ang mga sitwasyon natin sa buhay. And then there's so many other things that we can do, no, right now. So we have, when a feather floats down from above, an angel is showering you with love. Ayan. So pay attention doon sa feather na maaring bumagsak, no, right before your eyes. Kasi mensahe yan, no, ng mga guardian angels ninyo na they are showering you with love. Okay? So napaka-sweet. What else? We have your animals and spirit are showering you with their love. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo, Cancer, meron kayong pet, no, na nasa other side na, no? But, umalis man ang kanyang katawan. Pero, siguro, nagpaparamdam pa rin siya sa'yo ng, 'di ba, na nandiyan siya, binabantayan ka rin niya, inaalagaan ka niya, pinapasaya ka pa rin niya, niyayakap ka pa rin niya, you know, or maybe ramdam mo, no, ramdam mo din ang pagmamahal ng pet mo kahit nandun na siya sa other side. Your family needs you right now, Cancer. Call upon your angels to give you strength. Ayan. So, siguro, hindi mo nakakausap, no, lately, siguro mga kapamilya ninyo, maaaring nasa malayong lugar ka, malayo ka sa pamilya ninyo, kaya siguro, baka hindi ka updated sa mga kaganapan sa inyong pamilya. So, sabi dito sa card, your family needs you right now. Kailangan ka nila sa ngayon, no? So, maybe you can give them a call, no? Pay them a visit. Kung medyo accessible naman. So, depende sa inyong sitwasyon, no? Social media is right here. Marami tayong paraan para makontak natin ang mga kapamilya natin, no? So maybe you need to speak to them. Kamustahin man lang sila kung ano ang kalagayan nila, ano ang kailangan nila sa iyo, okay? So ganun ang ganap dyan for some of you. Being with nature will give you the answers. Ayan. So Cancer, maaring marami kayong tanong sa inyong isipan. Maybe there are things that hindi malinaw sa inyong mga kaganapan, kaya maaring marami kang tanong, maraming question mark sa isip ninyo sa ngayon. Kaya inimbitahan ka dito na mag-spend ka, no, with nature. Kung safe ka rin naman na magpunta sa park or sa tabing dagat or wherever, no, there is yung talagang may experience mo yung nature, then go for it. Okay? Pero kung hindi naman safe, hindi kayo magiging safe sa pagpunta dyan, then don't do it. Okay? So, ayun. So, being with nature, no, will give you the answers that you are seeking. Kasi, matahimik, 'di ba? Very serene, 'di ba? Ang pakiramdam kapag napapaligiran ka ng mga puno, na naririnig mo lagastas ng tubig or yung hampas man lang ng alon, 'di ba? Kung gano'n ang mga scenario, no, na mapupuntahan ninyo. It's very therapeutic, it's very healing. Therefore, it creates a peace, no, sa loob ninyo. Kaya mas naririnig ninyo ang sarili ninyo, mas naririnig nyo yung soul ninyo at yung intuition. So good luck, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.